Alright, so start na nato itong recording and magsugod ta. Good. Mga gamay ra itong samok ro, no? Yeah. Alright, so sugod ta and atong buhaton karon is that we will prepare sa atong kagulayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. And it's a reminder that every Sunday it's 8:30 to 10 o'clock unless dunay mga kakulian nga mahitabo nga di gid nato malikayan, no? Muna siya atong schedule. So every Sunday at early morning atong focus is that kinahanglan masugdan nato atong klase every time. No? So um ato sa after niya na ato ta sa atong mga reminders o mga announcements and unsay mga updates and then ato ta sa atong pagtuon. Right? Let us pray in silence. And if necessary, gamiton ninyo ang 1 John 1:9, confession of sin. Kung gikinahanglan nga dunay kinahanglan i-confess, no? There are two requirements sa ato pagtigom karon. Number one, you should have an interest sa pulong sa Dios, whereby ato mga kabataan murag dili kayo ingon anak kadako ilang interest sa pulong sa Dios, but we will be allowing them to come and stay with us for a little while. Nganong moingon man kita nga lami ang usa ka pagkaon kung dili ato sila patilawon, no? So patilawon nato sila and until such time they will see ug unsa gyud ng mga butang atong ginatunan, and they will understand nga nining kalibutan na, no? Kung naka-focus sila sa mga butang nga naa sa ilang mga palibot, sigurado gyud nga before pa nila ma-experience or ma-enjoy ang kinabuhi, daot na ilang kinabuhi. Right? So, muna siya akong ginaingon sa inyo, no? Kung nagtuo mo nga ang pulong sa Dios murabag wala hinungdan, in fact mas focus mo sa mga butang nga naa sa inyo mga una-una karon, inyong game sa computer, ug uban pa mga butang, no? Sultihan ta mo igura na magpabilin din eh. In fact, inigabot sa time nga kung dili mo maminaw sa among gi-remind sa inyo ug every time nga ginaistorya sa namo sa inyo no? Pastor, pa, nagsugod naman pug ka, no? No. Hangtod nga dili ni siya mosulod diha sa inyong mind, hangtod nga dili ni siya mo sink in dinha sa inyong mind. Balik-balik kid ni siya. No? Namoy kanabang gitawag nato gusto mo magbuhat ini nga mga butang, no? Ganahan mo magbuhat ini nga mga butang. Apan ang inyong ginatanaw ang karon lang. Inigabot sa unahan, before you know it, wala na mo ingon ana. Okay? And if you realize, no, may gani kay medyo na insakto ang desisyon, ang inyong igagaw og niunis pa batang ama sa sayo nga pangidaron, kung duna pa siya ay mga ginika o kung duna pa well ang iya mga ginikanan is dysfunctional, kung nasipyat sila og decide, well imo man ang gibuhat, hala sige atubangan na usa tawag na kanang pagkamatyan ng imuhang gibuhat nga butang, imo man ang gibuntisan imong uyab, hala buhian na imong anak, something like that, no? So tawag ini madaot gyud yang kinabuhi og samot. Okay? Ang kapait lang siguro tungod kay bisan tinuod naa na sa ingon nga sitwasyon, wala man lang gihatag sa iya ang opportunity nga ma-learn niya ang lesson. Gidiretso siya og kuha sa sitwasyon, no? Instead nga mulingkod og magunahuna unsay nahitabo, no? But anyway, dili na mo na siya i-allow sa inyo, no? Di na mo i-allow nga kung sakali man makabuhat mo og desisyon nga mali, kuhaon dayon mo sa inyong sipyat. Ipabilin mo din hangtod nga libre na ang inyong unahuna og moingon pa tabangi ko. Pero akong ingon sa inyo before pa na siya mahitabo nga magpakitabang mo sa mga butang nga sipyat mo, lingkod mo diri, magtuon mo dinhi, inigabot ninyo dito sa gawas, doon na mo'y desisyon nga kahibaw mo insakto, tama, og ma-bless mo sa atong Dios.
dili mo mag-suffer tungod sa sipyat nga desisyon. Ibutang ninyo na sa una-una. Hangtod nga dili na siya mahimong klaro din niya sa una-una. Hangtod nga di na siya musulod din na sa inyong mga limpatakan. Magbalik-balik tayo nga ni hangtod sa time. Duha lang na. Either tabunan ninyo inyong mga dunggan, aron mo banda na lang na siya diya sa inyong dunggan, or inyong ablihan inyong mga dunggan, o pasudlo ninyo ang pulong, no, dili na siya pwede mo lapos, proy. Ang atong mga gipangtun-an dire, dili pwede mo lapos sa inyong dunggan sa pikas. Kung nisulod gani siya dire o nilapos siya dire, asa siya niagi? Sa utok. Pero tungod kay wala ninyo nasabtan ug hantod karon wala pa ninyo gina-apply ang atong mga natun-an dinhi, ibig sabihin asa siya? Ana raw? Igo ra siya ni banda. So please, kung naluoy mo sa inyong igagaw, or siguro para sa inyo katawanan ang hitabo siya, dili ba? No? Seryoso ni nga mga butang bay? Ang makapabuntis ug usa ka tawo, seryoso na. Eh? Ang gubon ninyo inyong kinabuhi, seryoso na. Timani nga naamo din inyong kalibutan na unsa gani hinungdan? Aron mag-glorify ang inyong Dios. Kadua, ang tao nga nung naay ning kalibutan na, aron ma-resolve ang spiritual battle called angelic conflict. Kung daoton niyo yung kinabuhi, mahimo mong part sa solution or mahimo mong part sa problem? Thank you. And please, learn. Okay? Ayaw nyo himuang murag. Well, Domingo na po doon, simba na punta. Simba na punta. Okay? Ay, kakapoy, simba. Please. Okay? Dauga inyong kaugalingon, dauga. Ingna, kinahanglan ako ang pulong sa Dios, kinahanglan ako naa didto, kinahanglan ko magtuon, ug kana akong katulugon ako na siyang daogon. Kung katulugon gani ko sa Lunes, sa Domingo, ngano man, tungod kay gabi nagmata ko, natulog kog dugay, mumata ko matulog kog sayo. Ug mumata kog sayo sa Domingo, alas 5, alas 6 sa buntag, i-prepare nako ang classroom aron ini kabot sa time nga naay klase. Naan ako. Maligo ko, daan, pag-prepare ko sa pagkaon, kaya moadto ko sa klase. Importante ang pulong sa Dios. Okay? Kung doon na may kamatuoran sa inyong eskwelahan, mathematics, okay, ang science, way labot ang way labot ang theory of evolution foolishness, or global warming, okay? Doon ay kamatuoran. Apan kining Bible, hangtod nga dili ninyo ni siya tun-an, ang mga bakak nga naa didto mo'y mukaon sa inyo. Ang mga bakak nga naa dinha sa gawas sa atong pultahan mo'y mukaon sa inyo. Ang mga bakak nga ang kalipay sa kinabuhi mao ang duna kay sakyanan, duna kay kwarta, gwapo nga balay, sa pa, gwapo nga itsura, nay gwapang asawa. Dili na siya tinuod. That's fantasy. Di na siya tinuod. So tanaw na to nga mga butang, tanaw na to na siya nga mga butang, labi na sa atong klase karon. Let us pray in silence. Nagsugod na ko. Okay? And again, this is recorded. And dili ko muundang, no? Kamo nagapaminaw din na sa recorded, dili ko muundang hangtod nga kini nga mga butang mosulod din na sa alimpatakan sa mga kabataan, apil na ang mga kadagkuan nga nagapaminaw ini nga recording. Okay? Or nagapaminaw dinhi kanato. Let us pray in silence. Make use of first and one if necessary. And number 2 requirement, you should have an interest, genuine interest sa pulong sa Dios. Kamo mismo ang magbutang niya sa inyong kaugalingon. Kamo mismo ang magbutang niya na sa inyong kaugalingon. Gusto nako magtuon sa pulong sa Dios. Unya, number 2, you should be clean before God, confessing of sin. Unsa ang pag-confess sa sin? Lord, pasaylo ako sa mga sala. Unsa ang pag-confess? You cite, nganla nimo na nga sala. Namaka ko, unsa? Nangilad na makak na nanlimbong, nangupit, nangawat, nangupya, ug uban pa mga butang. Kaya ingon sa pulong sa Dios, kung ato isugid ang atong mga sala, siya masaligan og dunay hustisya sa pagpasaylo, aron og pagapasaylon ka na nga sala og limpyuhan kita sa tanan dili pagkamatarong. Idukon na to mga ulo, and maybe 10 or 15 seconds, then adto ta sa ato ang closing sa prayer time. Yan na. Alright? Pray in silence, and then let's go sa atong Bible study
We will have an announcement after that. Let's pray. Heavenly Father, we thank you ining opportunity na usab nga diin kami magtigom amahan, and for the past almost 2 weeks, Lord. Na differ ang mga klase, labi na ang mga klase sa mga batan. It's because of the opportunity usab amahan nga ma-experience nato first hand, ma-experience man first hand ug unsa gyud ang mag-construct og usa ka panimalay. Father, I'm not a carpenter sa tinuod lang. Pero ang carpentry is my passion. And because of this, Lord, I know at the end there will be a result at the end. Karon naman na learn na nako personally unsaon mag-budget clearly, unsa ang mag-budget sa semento, unsa kadako amahan ang magastos sa mga butang. And I know, Father, there will be a purpose for this in the near future. Ilabi na amahan nga ang among vision dinhi sa Lupon is that we will have a training center sa mga kabataan. We will have a training center para sa mga adults, and anybody, Father, who are free to decide for themselves and has dunay interest amahan nga mahibal-an ang imong pulong. We will be having a training center. Dili siya dako kayo amahan. It's just a classroom. A training center that would train children that their passion, soccer, computer, anything sa ilang kinabuhi would be driven mag-guide si amahan to have a one ultimate goal for your honor and for your own glory. That while they are doing their passion sa ilang kinabuhi, while they are playing soccer, doon na sila may interest sa pagdrawing, doon na sila interest sa pagkanta, sa pagsayaw, doon na sila interest sa ubang pa mga butang silang kinabuhi, but they must have an understanding, Father, that all of this is for your honor and for your glory. Dili amahan sa ilahang kaugalingon nga kalipay. Nagatanaw sila kung unsa gyud amahan ang imong plano. And because of that, Father, ang first step nga imong gibuhat diri sa Lupon. We know, Father, this is your plan. Because the first step you have given to us is that we must have a land, a place whereby a training center can be built. Second, Father, you have provided the means nga kana siya nga training center will happen because of the fact nga katong lugar nga imong gihatag kanamo is also a income generating place. And we know, Father, at the end of this is for your glory and honor. We know, Father, and this is not something, Father, nga among ginapanghambog as though wala na laing tao nga nakahibaw sa kamaturan. Do naman amahan. Apan ang among ginatanaw amahan is that are they teaching the truth? Are they so willing, Father, to stand up and say, hey, that is not true. This is the truth. Most of the people, Father, and most of the teachers diri sa Lupon that I have known of, siguro napakoy wala na ilhan. They are willing to consent the doctrine that they hold on nga dili nila amahan istorya ngadto sa ilahang kauban or kaila nga magtutulo nga naman nahadlok sila amahan basin dili na sila mamahimong mga amigo o amiga or basin amahan mga wala ang ilahang mga membro sa ilang simbahan. Father, I pray that you will use this ministry, the place where you have provided us, Father, for the teaching and para amahan nga ma-spread ang information that there is indeed truth sa Bible which is applicable to life. Dili siya amahan masipyat tungod kay gikan siya sa imo ug ang instructions nga imong gihatag will give us this opportunity to live by your truth and be blessed in time and rewards in eternity. Balik na mo kanimo amahan ang pagpasalamat ug mapagdaig in Christ's name. Amen. Nong kung dunay kuan alas 10 or pwede ka mo lingkod hantod mahuman ang alas 10. Alright, so asa na ta? Yeah, announcement, no? Ang announcement, December 19 to 21, doon na tayo seminar sa Bagumbayan. Kanatong gina-build karon diha nga balay, will be a temporary residence sa atong speaker. And we will have a small place diri sa gilid. Siguro mo cater sa up to 20 person nga dili lang siya lagi og kuan, dikit-dikit lang siguro. Tagalan nato ato lang tarungon ang iyang ventilation nga dili sila kayo init, no? And yes, we will provide food morning, afternoon ug kun do na may evening session.
ato kana siyang i-pray sa atong Dios that He will provide for that, no? And this is also an opportunity para sa nagapaminaw nato live or online recording, that this is a ministry opportunity. They can join, they can be a part of this ministry, no? By providing or giving to Grace Oriented Doctrinal Studies Church sa Lupon, aron nga magamit ka na siya ngadto, no? And we believe that this is part of God's plan para diri sa Lupon. The first time nga nag-conduct diri sa Lupon was what was that? 2000 na that's 2010. February 21 to 23, 2010. And nahimo siyang murag dili maayo nga nga time sa seminar is because of the fact nga ang mga no, dili maayo para sa ilaha. Para sa tuwa it's already good. Why? Because God is the one who makes the plan. Okay? From eternity past. Nahimo lang tang positive nga tumanon kato nga plano nga mahitabo gyud. And for the first time nga gi-offer sa aton Dios sa ilang kamaturan, they went out aron nga mag-spread og unsa to? Handbook. If you remember, Froy, yung sa kang edad grade 3, grade 2, grade 3, nga gitagaan mo og kanang handout sa project Adan og iba nga giatubang sila sa unsa gito imo nakitaan nga problema basta do na kay nakitaan sa ilang sa ni manual, no? Nga habang nagkakaon sila og unsa to? Nagkaon sila og prutas sa bunga, no? Apple pa gid in taon. O nya nagkakaon sila og prutas nga duna na sila sinina. Ingon na ba gyud ang nahitabo? Okay? And I was amazed. I mean, usa ka grade 3 person, child, nakita niya ang handbook nga dunay error.